Hello mga kalingap, support po, Richel TV. Ayan, thank you po mga kalingap. Thank you po. A kitten so weak, concealed by tigers' eyes. She walked away from the poison road and still helps the people with the power. Na yung ibang magagandang balita dahil sa Vegas City. Unang-una po, alam po na ganoon ang naging ay medyo hindi maganda from our days when we're having a barbecue. Sa dalanan po ng tourism, lagi yung aming po binabanggit. Dati ang walang masyadong siguro tatapon, mataas na ho yung 20-30,000 a year yung visitors namin. Mga 2018, 2019, but tumaas na ho ngayon, noong 2022, nag-shoot up po siya to 370,000. And last year, 420,000.
pagdating namin, nag-fast track kami no, sa dagat. Pagdating namin, nakita na namin yung marker ninyo. At sobrang masaya ako na nakita ko may branding kayo sa Isabela City. At yun yung Isabela Suape. Dahil napakahalaga. Mahalaga sa turismo ang branding. Yan po ang pinakaunang ginawa namin sa Davao City nung ako ay mayor. Nilagyan namin ng branding ang aming tourism campaign. At nilagyan namin ng target market ang aming tourism campaign. Tuwa namin ang Davao Life is Here. Yan yung branding namin sa Davao City. At yung target market namin ay yung meetings, incentive travel, conventions, exhibits. Yun ang pinahapon-hapon namin na mga gusto namin bumisita sa Davao City. Bakit? Dapat natin pahalagahan ang pagbibigay ng importansya ng ating local government unit sa turismo. Bakit? Dahil ako dating mayor, nahihirapan ako na magpaikot ng pera sa lugar namin. Kasi, negosyante, bibili ang tao, ang pera na kinikita ng tao sa loob ng Davao City, ginagastos lang din niya sa Davao City. So nakikita nyo, walang pumapasok na pera. Dahil bihira lang din naman ang pumapasok na malaking investors dito sa atin, sa Mindanao. Ang unang-unang sasabihin yan, delikado, hindi kami kampante sa pera namin dyan sa inyong lugar. So ano bang dapat gawin ng local government unit, ng mayor? Maghahanap siya ng pera na galing sa labas, ipapasok niya sa loob ng syudad niya. At ano ba ang pinakamabilis na magpasok ng pera na galing sa labas, papunta nito sa inyo sa Isabela City? Turismo. Tourism. Dahil yung mga bisita ninyo, ang pera nila galing doon sa lugar nila. Dala-dala nila yun. Pupunta sila sa inyo dito, nagastos sila. Paniguraduhin ninyo, mga vendors, na gumagastos yung mga bisita ninyo. Kaya dapat yung marketing ninyo ay napaka-takat. Diba? Ilagay nyo na yung benta ninyo sa kamay nila. Ganyan nila, bilhin mo na ito. Bilhin mo na. Diba? Kasi dapat naiiwan yung pera nila dito sa inyong lugar. Dahil na Thanksgiving namin, anniversary, at kalapit na ang Pasko ng mga Kristiyano. So meron kami dala din na mga regalo para sa inyo. Yan yung mga ginagawa namin ngayon. 10 araw bago November 15 ay naggawa na kami sa iba't ibang lugar ng mga pagpapasalamat at pagbibigay ng regalo. At 10 araw after November 15 ay tuloy namin ang aming mga Thanksgiving activities. Bukas po ay nasa Hingayen, Pangasinan ako para sa Thanksgiving namin doon at pamimigay na regalo. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, swerte ako, nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makilala ang iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang probinsya. Papatuloy mga hakbang nilalakbay, di ko kaya tinulungan namin siya o libre pa. Hindi namin kayo bibiguin. Nasukan na pang-aabuso nyo,
Pilipino. Tama na paggagamit niyo sa mga boto namin Pilipino. Nagsasawa na kami sa inyo, mga politiko. Dahil nilalaban mo kami ibang ulang ngayon. Puti na napulol kami sa'yo. Hindi kami itigil. We will use all resources of government. Bakit he is a fugitive? Magsisisi kami bakit ikaw lang binoto ko. Ikaw pala ang gagawin mo sa amin. Dito manaawa sa'yo. Tumulong sa'yo. Sumuko na sa'yo. Napulol kami sa'yo. My God. Pangarap na mag-20 pesos. Yung mga pinagpangako niya, wala rin nangyari. Lalo naghihirap yung mga tao eh. Kung saan saan sila nakakarating sa ng buhay nila. Kaya ang Pilipino ay dadating dito. Hanggang sinungaling at mga akusada sa ating bansa. Tayo na, tayo na, tayo na. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Ikaw ang tinaghana, magpatuloy sa lipan. Umangat ating bansa, nagkamit ng pag-asa. Tanging sagla sa dusa, ngayon'y nasa ulap na. Sikat ang palasay, ilalangap. Inawi ang ulap ng pangamba. Napalaway na kami, di na muling mawawala. Wala nang biniw, walang katalan. Pag-ibig
man na. Ko sa kung ang World Teachers Day maguna mo unya ang amo ang celebration kick off namo sa Teachers Month September 5 sa Bohol. Unya ang Luzon namo dito sa Malacañang Palace konsyerto para sa mga guro atong October 1. Nya pagka October 5 mag-celebrate sa World Teachers Day dito sa Butuan sa Caraga Region. Nga na siya. Sige. Muadto ko dito kay kinahanglan ka magpasalamat sa ato ang mga maestra. Ngayon ako, okay, sige. Daghang salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon pero ang tinuod yun ana giimbita ka kay gusto nako hatagan nimo og regalo ang mga maestra sa World Teachers Day. Ana siya. Wala ba day regalo ang kuan? Wala ba day regalo ang kanang Department of Education? Wala ba day mo giandam? Kami biya nagbuhat sa inyong budget ha, nakita biya ko nga na may regalo pag World Teachers Day. Kana ko, bitaw, tinuod man na, makadawat man na sila 1,000. Pero, ang isa kasako sa bugas karon sugad mo man 1,000. Ko, alam mo naman, anak ko, ang naman, gabi po kasi, pabiyahiun ni mo, padulong butwan, lugay, kaayo, tulong ka oras, upad ka oras, nga pagkauman, walay dala pa, uli! Anak siya ha. Anak siya, bugas man ka ha. Anak ko, pwede bugas, sige ka bugas. Anak siya, sige bugas para sa tanan nga mo attend dito sa butwan. Nani anak ko, gusto mo ni, igsoon ka sa presidente bugas, na ihatag ni mo. Anak siya nga, ay sige, kanang mag-andam po mi o kanang kinahanglan kayo sa mga maestra no, because we have to be very corporate, we need to be very pleasant looking, so mag-andam po mi o lipstick o mga pulbos para sa ato ang mga extra lipstick o powder. Yan ako. Yung saon man ng mga lalaki nga, di mo lang sila nag-lipstick o powder. So yan. Ingon dayon siya sa kuan. Sige lang, kay hatag ra na nila sa ilang mga girlfriend o sa ilang mga asawa ang lipstick o pulbos. Sige, salamat. Yan ako sa iya. Ko sa wala ba yan kano nga, Pilipino ba yan, no? Dili ba yan mukaon o bugas o kanon lang. Kailangan na naisugdaan. Ano? Kasi man day ni, maglungan taon niya, saan naman itutukan na to ni kanon diri. Mag-imagine na lang ta nga naatay lechon manok. Kanon, o niya, imagine na lang ang lechon manok nga diri. Anak ko din mo na pwede, uy, siya unsa man dahil ko tagay na sila pang palit og lechon manok, kaya na ay sundaan. Hustler na kayo ba? Anak siya. Sige, alangan na mudili pa ko, niingon ako nga mo adto ko, niya pagkauman, imo kong itabi dito, mawa ko ni hatag, yung lechon manok, mahatag na lang yung lechon manok. Anak ko, siguro, anak ko, dili na pwede nga, isa lang na ka-lechon manok, ha, kay, gamay na kayo niya, lechon manok, pero ngani ka gamay, ngani ka gamay yung lechon manok karon, is para na sa isang katao, niya ang ilahadeng anak, langbana, langsilingan, kaon mo na. Nangana siya na. Nahala, sige, mag-andaw niyo, 1,000 kada tao para magpalit o lechon manok. So, how I wish that all of you can join me when we go around the country na by land, kasi makompare mo ang daan
ng Samar at ng ibang lugar, alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng Calbayog. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. So, ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And nandiyan ako, taon-taon mo break ta, taon-taon mo, hindi ka mo makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico, Bridge to Calbayog City. So, pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. And I can really compare. That is why I always welcome invitations coming from Samar. Dahil gusto ko na makita ninyo siya from my perspective and from my eyes. Makita ninyo ang Samar because maybe you're lost in the forest or maybe hindi ninyo nakita yung mga iba't ibang lugar pa. Kaya hindi ninyo nasabi na we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island. Alam niyo po, nabanggit kanina ni Senator Aimee na yung asawa ko ay tiga Paway, Ilocos Norte, Ilocano, yung pamilya nila. Noong mag-asawa na kami, lagi ko sinasabi sa kanya na turuan mo ako mag-Ilocano. Matututo ka naman ng Bisaya dahil nakatira tayo dito sa Davao, pero ako, kailangan mo ako turuan ng Ilocano. Tinuturuan niya ako, danong, madamdama, alatiit. Ako, maalala ko yan ng mga napudaw na balasan. Maalala ko. Tapos, noong syempre, may edad na ako, hindi ko naman din maalala lahat. Nahihirapan ako mag-forma ng sentences. Sabi niya sa akin, alam mo, huwag mo nang subukan. Sabi niya, dahil hindi mo na talaga matutunan yan. Medyo may edad ka na para magsimula ka, matuto ng Ilocano. Sabi niya, ito lang ang ituro ko sa'yo. Pag sinabi mo ito, tapos na yan lahat doon sa Ilocos. Sabi ko, ano sasabihin ko? Sabi niya, okay na! Tapos na yan. Naluya mo na inyong palakpak. Wala mo yung lechon baka. Naluya na inyong palakpak. Tagaso ko. Lain-laing eskulahan. Bigyan ng lechon baka ito dito. Yes, I hear you. So, duha ka lechon baka sa Davao Occidental for the cheer. And then, tagsa ka lechon baka per contingent. Oh, apil mo. Apil mo, ayaw gagol. Wala pa po mo cheer, mga officials, o mga coaches. 11 na po, di ba sir? Tama, RD? 11 plus 1 plus 1. Officials, 12. So 13 plus 1, 14. Ang mga baka, 14 na baka, ano kami?
Sama-sama kay Inday Sara. Sama-sama kay Inday Sara. May natatanging kakayahan. Namumuhay ng may narating-edad at may malasakay. Sama-sama kay Inday Sara. Larawan ka ng babaeng bibigyan. May prinsipyo, matatag at matapang. Handang ipaglaban ang